Our afternoon na mga kababayan, Ma'am Sir, is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 11, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Santo Rosario Street, Plainview. Santo Rosario Street, Plainview, Mandaluyong at dadalhin po natin sa may Avida City Flex. Avida Cityplex Tower sa may 17th Avenue Post Proper Northside Makati. Ano pala, doon pala yun sa traffic. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila disclaimer naman kung content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private, yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Natin from childhood dahil kapag na-traumatize po ang mga bata sa mga pag-aaway ninyong mag-asawa, ang akala nila ganun dapat tratuhin ang isang asawa. So maging magandang modelo po kayo sa inyong mga anak. Galing po kay Ma'am Dina ho. Ma'am Dina ho, maraming salamat sa message mo everyday. Pareho po kayo ni Ma'am Nona Damian. May message kay Teacher Tina Zamora everyday sa Facebook. Good afternoon, Teacher Tina. Maaga kami na ulila sa aking asawa. Kakagraduate lang sa college ni son nung namatay ang asawa ko. Nung buhay pa siya, bata pa ang mga anak ko, may time na naglalaro kami, nagbibiroan, nagbabasa ng Bible, nagsimba. Pag umuwi si hubby galing abroad, pinapasyal kami at malling kami. Hindi nangyari sa amin ni hubby ko ang mag-away sa harap ng dalawa naming anak. Kung may tampuhan kami, peace muna kami bago matulog. Kaya mahirap mag-move on nung namatay ang asawa ko dahil maganda ang samahan namin. Watching and listening from Plaridel, Bulacan. Ako na-bless naman ako, Ma'am Dina, ko sa iyong message. Alam nyo, as everyone knows, ako rin po ay going through the grief of losing my husband just recently. And nakaka-bless naman, Ma'am Dina, ang iyong message. Pero tama po rin ang sinabi ninyo, yung memories at magandang ehemplo ng inyong asawa sa inyong mga anak. Kahit po wala na sila, yun po talaga ang naaalala nila at na papass on nila sa sarili nilang mga anak. So, thank you for blessing me with this message. Na-bless po talaga ako. Kaya kahit may tampuhan, o tama naman, dahil normal naman sa mag-asawa may tampuhan, minsan nag-aaway, ang importante ay mapakita rin natin sa ating mga anak na nagbabati kayo o nagiging peaceful kayo pagkatapos para pinapakita natin sa kanila na kahit parte ng pagiging mag-asawa ang pag-aaway, parte rin dapat yung nakaka-recover kayo dun sa pag-aaway na yun at nag-aaway kayo na hindi kayo nasakitan, nagmumurahan. Dapat ang conflict ay normal pero yung pagiging disrespectful, hindi po yun normal. Itigil po natin yung pamamahiya sa ating mga partners, lalong-lalo na sa harap ng ating mga anak. Galing naman kay Colt, may payo siya kay AJ. Hindi mga marites na kapitbahay mo ang nagdadala ng pagkain sa lamesa nyo. Huwag mo silang pansinin. Dedmahin mo lang ang mga yan. Baka siguro sila busy. Hindi sila busy at walang ginagawa kundi magchismisan. O tama si Colt kasi hindi talaga natin nakokontrol. Meron talaga sa mundo ang mga taong, naku, yun lang ang talagang hobby, maging marites. Kaya kayo, huwag kayong maging marites. Dapat blessing kayo sa iba. Sabi niya kay AJ, huwag mo nalang pansinin. Basta focus on yourself. At galing naman kay Darwin Cabalan. Magandang hapon po, Teacher Tina. Pwedeng pa-shout out po kay Darwin Cedillo Cabalan. Hello, Darwin! Lirio Cedillo Cabalan, Ayota Takashi Cabalan, O'Hara, Rosario Cedillo Cabalan,
sa Barangay Catmon, Malabon City po. Hello everybody, lahat ng Kabalan at Sibilio family. Galing po kay Roberto Monico Ignacio. Magandang hapon po sa inyo. Happy weekend po. Bakit pakibati naman po yung kaibigan ko na si Neo Isaiah Nicolas? Kasi ika-23rd na kaarawan niya ngayon. Salamat po mula sa Pasay City. Happy birthday, Neo Isaiah Nicolas. Galing po kay Miss Lovely Diaz. Teacher, probably off topic. Pero, meron po akong pinursu po ngayon na profession. Ang inline po yon sa passion ko. Pero as time went by, nagtagal na po ako sa trabaho, na-realize ko po na sobrang nahihirapan pala akong mag-keep up sa industry na pinasukan ko. May part po sa akin na nag-consider na umalis na rin dito, pero may part rin na gusto kong lumaban pa kasi passion ko po ito. And partly naniniwala ako na baka with time, gagali rin po ako kung pagsatsagaan ko lang. Caught in between the choice of staying to learn and leaving because I don't feel like this is for me. Ano po kaya pwede kong gawin, Teacher Tina? What should be the right choice for me? Salamat po. Alam mo, Lovely, ang tanong ko, kung passion mo ito, bakit ka may doubt of staying? Ako naman po, I also believe in pursuing your passion. However, tandaan din po natin na kailangan rin natin magtrabaho para sa ating kabuhayan. Kasi yung iba, meron kasing panahon na kalimutan na natin sa trabaho natin at doon lang tayo sa passion natin. Alam niyo po, sa totoong buhay, kailangan niyo pong kumain, kailangan niyo pong magbayad ng renta, kailangan niyo pong magpagamot pag may sakit kayo. Hindi po yan masusupport lang ng passion kung ang kabuhayan ninyo ay hindi konektado sa passion ninyo. So habang meron kang trabaho, meron ka sigurong extracurricular activities connected to your passion na pwede mong pasukan every weekend o kaya nag-YouTube ka regarding your passion, pero nagtatrabaho ka pa din. But if you feel like you are not happy anymore in your job, you have to weigh kung sa pangangailangan mo at dun sa passion mo. Kailangan mong mabuhay o kailangan mo ng kabuhayan. Huwag natin din isang tabi ang ating kabuhayan just for passion. Kasi nga, pwede rin magpalit yung passion mo while you are still working. So, let's be practical muna, Lovely. Kailangan natin ng trabaho, tuloy-tuloy lang po tayo magtrabaho para sa ating mga pangangailangan at sa mga ating susuportahan. Tapos, mag-extracurricular activities ka na lang for the things that interest you. At para malaman mo kung itutuloy mo siya o hindi. Sana nakatulong si Teacher Tina sa'yo, At sana din po marami kayong natutunan sa episode natin ngayong hapon. Muling tumutok sa susunod na Sabado at makisali sa talakayan. Muli po ako si Teacher Tina Zamora na nagpapaalala huwag baliwalain ang mga problema sa buhay. Open up and share your experience because this is your safe space. Happy anniversary, safe space. 2 years na tayo. Happy Saturday. Salamat po. Si Teacher Tina Zamora ang gagabay sa'yo sa Dito na tayo. Manila Broadcasting Company. Proud member of NBC Media Group. Notin po kami sa DZMN, YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. Mga bago ngayong taon. Good afternoon po, Sir Marlo. Thank you po for joining the program. Magandang hapon sa iyo, kasamang Michael at sa lahat ng mga kapatid natin na nakikinig at nakunood sa programang ito. Opo. Sir, para po simulan natin ang ating diskusyon po, para sa kaalaman po ng ating mga nanonood at nakikinig po, para saan po ba usually ginagamit po ang NBI clearance? Gano'n po ito kahalaga?
ang magandang tanong yan, Michael, no? Ang NBI clearance kasi katulad ng sinabi mo kanina ay parte ng pagbabackground check ng mga tao na gustong either mag-employ sa isang kumpanya or sumali sa isang organization. Minsan, kailangan din ito na mag-record din ito ng mga government agencies katulad ng mga ibang bansa para doon sa mga gustong kumuha ng visa at yung mga taong gustong manatili sa kanilang lugar. Oo. So, ang kadalasan po kumukuha nito yung mga nag-a-apply po ng trabaho, mga estudyante, ano ba, sir? Yes, tama ka dyan. Usually yung mga gustong kumuha na ay gustong magtrabaho at yung mga may requirements sa mga kanilang agency. Oo nga, oo. Ano po ba yung mga kadalasang kinakailangan po yung mga requirements po para makakuha ng NBI clearance? Ang unang-unang step na gagawin ng ating clearance applicant In 200 meters, keep right at the fall onto Bobby Avenue. Dito, nilalagay niyo lahat yung mga detalye sa kanyang para nilalagay natin doon sa NBI clearance. At pangalawa, mag-a-appointment siya. Pag naka-online registration na siya, mag-appointment siya kung saan niya gustong pumunta na In 90 clearance meters, center keep right at sa the kanila. fall. At yun very convenient sa kanila. Meron na tayong mga NBI clearance satellites sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na malapit sa mga tao. At pangatlo, pag nakakuha na sila ng appointment, mag-bayad sila ng online. So lahat na yan, registration, pag-appointment at pagbabayad, lahat na po yan online para mabawasan natin yung sinasabing mga pictures. Yes. Oo. At punta po nila sa NBI clearance po, sa clearance center, magkakasiguro po kayo na hindi po kayo maglalabas ng pera Oo. para kumuha ng NBI clearance. Ano ba yung website In 80 po para meters, sa po sa turn online right onto registration? EDSA. Ang website namin para sa website registration ay clearance.nbi.gov.ph. Okay, so clearance.nbi.gov.ph. So yung iba po kasi dumidiretso doon sa nbi.gov.ph. Dapat po merong clearance doon sa simulahon, clearance.nbi.gov.ph. Opo, meron po In ba 200 doon na meters, i-upload keep na right lahat at ng the mga fall. requirements? Then in 100 Requirements meters, po ay turn dadaling right off the sa ramp. Ang kailangan po namin ay two valid ID. Magkakaroon kami po kami ng discussion sa aming website na pwede na po nilang i-upload yung kanilang ID or identification card para po mas mapabilis at mas mapaganda yung pag-encode ng kanilang mga visa. Okay, two valid IDs lang. Dati po kasi, sir, nangihingi ng barangay clearance, ng In 100 meters, clearance. turn Kailangan right po off the ba yun ramp. ngayon, sir? Then in 90 meters, Hindi na po make a sir, sharp right. ang kailangan po ay two valid government issued ID na lang po. Kung meron na po kayong national ID, sapat na po yung national ID. Okay. Kung may national ID ka, isa lang, okay na yun. Isa lang po. Okay. Ano po ba yung, di ba ho, kasi pupunta ka ng website at pipili ka doon Make ng a sharp schedule right mo. onto JP Ano Rizal po ba Street. yung madalas na pinakamagandang araw po para mag-book ng appointment, sir? Open naman po kami Monday to Friday at bukas na kami. Actually kami office, bukas na kami 7 o'clock. Simula na kami nag-entertain ng mga clients namin hanggang alas 5. Continue for 1 kilometer, then turn right onto Lawton Avenue. Continue straight at the first traffic light. Then, at the second, enter JP Rizal Sir, Street. halimbawa sa TFC, sir, no, medyo ang hirap Continue for kumain 1 ng kilometer, appointment. then Kasi turn lang right onto schedule. Lawton Kumusta po sa Avenue. NBI, sir? Hindi naman po mahirap ang pagkuha ng schedule dito sa NBI. Actually, kami po, Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn right. Kailangan naman po yung mga ng NBI clearance. Pwede naman po kayong pumunta sa pinakamalapit na NBI clearance center kahit na po hindi pa yung schedule. Maintindihan po namin kung talagang kailangan nyo na po. Ay, ganun. Pwede ka palang dumiretso ng walang appointment online. Ay, kailangan po muna kayo magkaroon ng appointment. Pero kung kailangan naman po, kahit na hindi yung appointment date, ini-entertain din na po pa namin. Hindi naman po mahirapan yung mga kababayan namin. Okay, halimbawa, sa Monday, ang aking schedule pa ay nangyari November 5 pa. Pwede na akong pumunta sa Monday kung talagang asap, kung talagang kailangan ko na ng NBI clearance. Kung pipila na po ako doon, basta nakabook ako ng appointment kahit anong petsa po.
Yes, sir. Basta naka-appointment na po kayo at nakabayad na kayo online kasi doon po, pwede na namin i-download yung mga data ninyo. Okay, so ma-entertain pa rin po pala kung yung nabanggit nyo nga kung asap na, kung kailangan na. So may bayad po, sir. Magkano po ba yung bayad at paano po magbayad, sir? Magandang tanong yan. Actually, ang NBI clearance ay 130 lang, pero meron kaming 30 pesos na consideration para doon sa online payment. Pero, yung po sa first-time job seekers, dahil sa batas na first-time job seekers ang NBI clearance po ay binibigay namin libre. Continue for 800 meters, then continue on Jose P. Para sa Rizal mga Avenue pag-second extension. time mo na, 130 plus 60 pesos kung ito ay binayaran mo online. 30 pesos po para 30 30 pesos. pesos. Kaya 150 pesos po lahat ang babayaran. Okay, 130 plus 30 pesos. Kung online, pero kung physical, plus 30 na lang. Ganun din po. Kasi hindi na ako kasi kami tumatanggap ng bayad doon sa clearance center namin. Kaya ang tulad ng sinasabi ko para mabawasan kapag yung mga paglabas ng pera sa aming clearance center. Okay, so 160. Eh, gano'n naman sir kabilis yung pag-release mo ng clearance? Yan ang kagandahan ng sir. Kung naka-online na ako kasi ang isang tao at nakabayad ng online, mabilis na po ang proseso kasi kukunan na lang po kayo ng biometric at makukuha nyo na kagad yung clearance nyo in 5 minutes. Oh, na rin, on the spot. Yes sir, makukuha nyo rin yung response as long as wala na kayong need. Unless, yun nga, may hit or may kapangalan. Yes sir. Okay, ako kasi sir, experience ko, lagi akong merong kapangalan. So medyo natagalan ang aking pag-release ng aking NBI clearance. Ideally, gano'n mo ba katagal kung meron kang hit or meron kang kapangalan? Ang magandang tanong yan, Michael. No? Kasi yung katulad mo, Michael, madami kasi yung kayong kapangalan. Usually, pag nakit mo kayo, In 200 meters, continue ahead, then in 30 meters, turn right. Depende po sa dami ng aming aplikante. Pero ganda, meron ako kami online renewal na tinatawag. Para kung kayo po ay kumuha na dati at nakit na po kayo, hindi nyo na po kayo dadaan sa proseso na pinagdaanan nyo dati kahit na na-interview kayo. Kasi In 90 meron ako meters, kami online continue ahead. renewal. Pag online renewal kayo, i-online renewal nyo lang po yung NBI clearance, magbabayad kayo ng 160 at diretso na po kayo sa registering center, hindi na po kayo pupunta para mag-insurance. At pangalawa, pwede rin po isa-deliver yung clearance sa inyong bahay, so hindi nyo na kailangan pumunta ng NBI clearance center para kumuha ulit ng NBI clearance. Ay, ganun pala yun. Kasi ako'y nagre-renew din, pero pupunta pa ako sa NBI Center. At ganun ulit yung mangyayari, may hit ulit, tapos mag-hintay ulit ako. So pwede pala online na lang diretso na, pag renewal. Yes, sir. Yun ang kagandahan po ng bagong sistema namin. Meron kaming online renewal. Nandun pa sa online renewal, pipili po kayo doon kung In pick up 20 or meters, delivery. turn right at the Yung traffic pick up po, light. pwede rin yung pick up, hindi necessary na yung tao ang pupunta para mag-pick up. Pwede rin po siyang i-authorize ko sa ibang tao. Or yung mga katulad natin ngayon, uso na ngayon yung Continue for 400 meters, then turn right onto pwede na po 38th yun, Street. as long as meron po kayong authorization letter. Oo. Sir, bakit ba nagkakahit sa clearance? Kasi nga, di ba ang katulad na sabi natin kanina, Continue straight at the first traffic light, then in 200 meters, turn right. ID, ito po yung nagpapatunay kung isang tao ay meron ka o wala. So, it's part of background check. So, kasi karamihan po ng naisip, katulad ng sabi nyo kanina, ay nagka-apply po as new applicant, lalong-lalo na kung may iba kayo sa mga detalles nyo, katulad ng yung address, saka yung mga ibang detalye, talagang itignan po namin ulit sa system namin para makita namin na ikaw ay walang kaso o may kaso. Oo. Ano po yung instances, sir, na mali-deny yung NBI clearance? Actually, hindi naman kami nag-deadline ng NBI clearance po. Kasi kung meron pong kaso ng isang tao, pwede naman po namin sabihin sa kanila na pwede kami magbigay ng NBI clearance, pero ilalagay po namin doon sa clearance nila na may pending case po sila. Oo. Tapos, pangalan na yung agency na tatanggap doon. Yes, sir. Okay. Oo. Kung may error, sir, o mali doon sa information sa NBI clearance, paano po ito mababago at gaano katagal awit?
yun ang kagandahan ng online yung online registration po, no? Kasi doon sa online registration, yung tao mismo po ang maglalagay ng kanyang detalye doon sa... Hindi na magkakamali. So, bago registration mo, dapat sinecheck muna niya kung tama yung mga detalye nandun po sa kanyang registration para kapag punta niya sa NBI clearance centers po namin, ang lalabas doon po sa certificate ng clearance niya ay tama at totoo. So, isa sa mga issue po na dati ng mga issue at criticism sa NBI ay yung mga fixers na nag-a-adopt daw ng mabilis na proseso kapalit ng bayad. Ano po, of course, nandiyan yung online registration, nandiyan yung online process na ginawa natin para maiwasan ito. Naging effective ba siya, sir? Actually, effective po siya. Continue straight at the first intersection. Then, in 90 meters, turn right. Ng mga yung nag-aalok doon sa labas kasi pinadali na po namin yung proseso. Enter right post lane, then in 60 meters, turn right onto 38th Street. Sanay sa ganung proseso. Pero dahil mas mapadali natin yung proseso, lalong In 80 meters, enter 7th Avenue. sistema na binigay natin para sa kanila. Sa kapakababayan natin. Ito may nag-comment sa atin. In 40 meters, make a slight So, left. yan, maraming fixers dyan sa NBI staff, kasabot nila nag-NBI mismo. Paano ba Continue for 300 meters, then you will arrive at your destination. Yun nga po yung sinasabi namin sa nandun ko sa mismo doon sa kapatid namin sa lahat. Meron po kami megaphone doon na pag-transaction doon sa mga tao, doon sa labas mo. Kaya kasi mas pinagaling na namin po yung Parang hindi na dumaan sa fixer. Yes, sir. Kung wala naman silang online, hindi sila nakapag-online, may libre po kaming online doon sa loob. Libre po yun, walang bayad. Oo. Eh, paano doon nyo to address, sir? Sabi niya, mga basko sa mga taga-NBI, ang buhay nila sa tao In 80 meters, you will arrive at your destination. Kaya po ang masasabi sa inyo, nagbabago na po yung You have arrived at your destination. Ito po. Natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Para po.